mga Duterte handa na daw pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos. At ito, Anjo Iliana, kinasuhan na or kakasuhan na ng patong-patong na kaso ng bossing ni Tito Soto. Lumalim na pala to Nawala lang tayo dito sa topic dito sa kabit ni Tito Soto. Ganito na pala ang nangyayari. May matinding kasong kakaharapin etong si Mr. Anjo Iliana. Hindi ko alam kung gaano to katotoo, pero parang talagang parang legit talaga kasi alam naman natin kung gaano yung mga pinaggagawa ni Anjo Iliana. Mapatungkol dito kay Tito Soto, no? Mapatungkol dito sa kabit-kabit na to. Hindi ko alam ni si Tito Soto dun sa cabinet secretary na may kabit na tatanong lang naman tayo. So, syempre, as usual, dito na tayo sa mga picture na re-reactionan natin sa mga post. Kagaya lamang nito ni Charis Vivanco. Kita na, bata pa lang, bilyonaryo na. Bata pa lang, tiba-tiba na. Tangina, sana all. Sana all. Sabi ni Saldico, hinaladkad si Sandro Marcos sa flood control scam. Singit budget halos 51 billion pesos. Grabe. Papasana all ka na lang talaga. Sana all. Intindi, no? Kurap na tatay, kurap pa anak. Intindi, no? Biri mo 51 billion. Ang tanong, saan dinala? Kaya nga totoo nga yung sinasabi nila na ni piso daw hindi daw nila kayang ibulsa netong mga Marcos, netong si Marcos Jr., si Martin Romualdez, si Lisa, si Sandro, hindi daw nila kayang magbulsa ni piso na sa pondo ng taong bayan. Hindi nila kayang magbulsa, imamaleta na lang. Mga loyalista. Di ba, silip kayo ng silip ng 51 billion ni Pulong Duterte. Nakita naman na natin at may ebidensya naman kung saan napunta yon, di ba? Ang ganda ng kinahinatnan noon sa Davao City. Davao City para hindi kayo maging trilyonaryong tanga. Ang Davao City po, ang mayor po dyan, si Pangulong Duterte, ang vice mayor, si Basti Duterte, at ang congressman dyan, first district, ay si Pulong Duterte. Pero sa Davao Oriental at sa iba pang Davao, sa lugar ng Davao, ay hindi lang po ang mga Duterte ang namumuno dyan. Kasi may napanood tayo na isang vlogger na may ghost project daw sa Davao Oriental. Tapos isinisisi kay Baste tsaka kay Pulong. Sabi ko, puta na to, bobo talaga. No, napakatanga talaga. Biruin mo, Davao City lang nasasakupan ng mga Duterte, pati Davao Oriental, dinamay nyo pa. Akala nila siguro yung Davao iisa lang Tanga talaga. So dito tayo kay Charis Wimpenko. Grabe, no? Lupit. Talagang mapapasana all ka Oo, pero ang sagot dito ni Sandro Marcos ay fake news daw. Ang galing, di ba? Pag may issue mapatungkol sa kanila, fake news yan. Duterte yan. DDS yan. Puta na, paanong DDS? Unang-una, isa si Saldico sa mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At si Saldico, bumabanat yan sa mga Duterte noon pa. Diba? Mapatungkol doon na sa budol-budol daw. Dapat daw sagutin ni BP Sara yun sa confidential fund. So talagang ganyan yung idinadahilan nila kapag nabibisto sila. Duterte na naman ng Duterte. Mamaya ipapakita natin sa inyo. Pero intindi mo Charis sana all may 51 billion.
Kurap na ang tatay, kurap pa ang pinsan, pati ang anak ay kurap din. Ay. Pare-parehas kayong kurap. Lupit talaga. Iba talaga din, ano? O, eto. Young Guns. Pasok. Ano to? Pasok. Nakinabang rin kayo dyan. Ah, okay. Young Guns, pasok. Nakinabang rin kayo dyan. So, sino ba yung mga nandyan na mga... Sino ba yung mga Young Guns na yan? Nandyan sila... Ortegi, si Paul Ortega, ang aming sister ni Percy Paloma, ang aming sister ni Pinky Lacson. Yan, yun yung mga sister namin yan eh. Si Paul Ortegi yung yung balbasaradong Becky. Yan, tapos nandyan din si JJ Suarez. Puta na, katukayo ko pa. Nandyan din sila... sino yun? Yung isang bata na na congressman na nagpapababa kay BP Sara Duterte. Oo, marami sila dyan, mga young guns. So, kamusta na kayo? Kayo pa ba yung nakakatulog ng maayos? Unti-unti nang lumalabas. Kaya parang tahimik pala, biglang tumahimik ang kamera dahil parang naalarma sila sa mga pasabog na mangyayari kay Saldico. Kaya pala wala silang say. Kaya pala wala kayong imik, ha? Oh, yun yung sabi ni Congressman Pulong Duterte. Young Guns, paso. Tangina, no? Daming nagyayamanan ng mga politiko panahon ni Marcos. Tangina, sobra. Sana maulit to. Sana maulit. Pinanalangin pa gago no? Hindi kasi kapag nagkaroon kasi ako ng anak, ang ipapayo sa kanya, pagkatapos ang pag-aaral niya, kung hindi siya mag-contractor, mag-congressman. Madali ang perahan sa Congress eh. Oo, billionaire, instant billionaire ka eh. Ang tanong dito, kamusta kaya sila, sila Kimbo? Oo, pero mo si Kimbo, di ba? From tricycle to customized van. Diba? Si Benny Abante to Walis Tingting naging 18 million bulletproof na sasakyan. So ganun kalupit. Oo, iba rin talaga. No? So eto pa. Marami pa tayo rito. Eto na. Ang meow-meow. Walang katiwa-tiwala ngayon ng mga taong bayan. Hindi ko naman sila masisisi. Wala silang tiwala sa sistema ngayon, sabi ni BBM. Buti alam mo. At ang sagot naman ni Congressman Barsaga, napansin ko rin yan, Lods. Ba't mo ba kasi sila ninakawan? Sira ulo din tong batang to, no? Oo. Itang yun yung basag si Marcos. Napansin ko rin yan, Lods. Ba't mo sila ninakawan? O nga naman kasi Marcos Jr., ba't ka kasi nagnakaw? Yung tuloy nawalan ng tiwala ang taong bayan sa'yo. Ang nakakatawa pa dito, si Auntie Claire sabi na malakas ang tiwala, malaking tiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. Pero si Marcos Jr. nagsasabi na wala nang tiwala sa kanya yung mga Pilipino. So sino dapat ang paniwalaan namin? Yun yung katanungan niya. Sino dapat ang paniwalaan namin? Lupit ng barat mo dun, ha? Congressman Kiko Barsaga. Ito pa. Eto na. Nalalapit na ang panahon ng paniningil. Paktay kayo dito. Lakihan natin para lubuso nating mabasa. Mariing ipinahayag ni Dr. Richard Mata na papalapit na ang araw na tunay na mananagot ang mga sangkot sa umano'y garapalan at malawakang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Alam ni BP Sara lang, alam nila si BP Sara lang ang makakapagpakulong sa kanilang lahat batay sa mga ebidensya. Hindi si PBBM, hindi si Lenny, Risa, Rapi,
Sa ilalim lamang ni BP Sara wala silang ligtas. Kaya takot na takot sila na nalalapit na ang panahon ng paniningil. Grabe yun. Di alam nyo, totoo naman din talaga to. Kung sinasabi ni Dr. Richard Mata. Wala naman talaga. Ngayon nga lang, obvious naman na pinaglolo ko tayo. Biruin mo, sinabi ni Marcos na kakasuhan daw, balak kasuhan si Martin Romualdez. Balak lang ha. Tapos sinabi din ni Boying Remulla 6 to 9 months bago makasuhan si Martin Romualdez. So ano pa bang aasahan natin ho doon na talagang may mangyayaring dito, may mangyayaring hustisya sa pera ng taong bayan na pinagnanakaw ng administrasyong Marcos. So talagang itong sinasabing mapapanagot sila, talagang mapapanagot sila sa panahon ng mga Duterte. Sa panahon ni BP Sara Duterte. Kaya nga hanggang ngayon lalo na ngayon na talagang naglabasan na yung mga ebidensya at issue mapatungkol sa administrasyong Marcos na sila talaga ang mastermind sa nakawan sa kaban ng bayan na trilyon ang ninakaw nila sa napera sa mga Pilipino. Talagang si Vice President Sara Duterte lamang din talaga ang nakikitaan natin na talagang makakapag sa kanila, makakapagpakulong. Kaya ngayon tinatrabaho nila mga Duterte, di ba? Kasi nga, pag yan ang nakaupo at nakabalik ang mga Duterte sa pagiging presidente, tapos ang mga drug lord, tapos ang mga kriminal, tapos ang mga kawatan sa bansang Pilipinas. At yan ang totoo dyan. No, so dito naman tayo. Huwag po tayong magpabudol. Tangina. Tangina ngayon kami pa Sabi ni Sandro Marcos sa mga pahayag ni Saldico, huwag po tayo magpabudol. Ang lupit mo, Sandro. Like father, like son nga naman. Sumasabit sila sa mga ganong letra, no? Sa mga ganong kataga, huwag tayo magpabudol. AI po yan. Fake news yan. Yan lamang po ay paninira. Ayun yung laging naririnig natin sa kanila. Huwag po tayong huwag tayo maniwala sa paninira. Tangina, Sandro Marcos, 3 taon yung kasama si Saldico. Tapos ngayon magpapabudol ng bubudol si Saldico, di wow. Bayot ka ba? Tingnan nyo, sa lahat ng paratang sa kanila, wala silang may sagot ng maayos. Yun lang lagi naririnig mo sa bunganga ni Auntie Claire, sa bunganga ni Marcos, sa bunganga ni Sandro Marcos. Huwag magpabudol. AI lang yan, paninira yan, fake news yan. Meron pang isa. Ewan ko, baka ito. Hindi. Meron pang isa sinasabi sila. Pakanayan ng mga Duterte. Yun. Paulit-ulit nilang ginagawa yun. Hindi, pakanayan ng mga Duterte yan. Hindi, DDS yan. Puta na, DDS, isa sa mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, DDS. Gago ka ba? Tigilan mo kami, Sandro Dasa. Hindi kasi viral ngayon na ang ama daw ni Sandro Marcos etong si Bong ba o Dong Dasa? Si Bong Dasa na pinsan ata ni Marcos Jr. Kasi kamukhang kamukha daw. Ewan ko, pero hawig sa mata, hawig naman. Pero ewan ko, kung hindi ko alam. Kasi nga daw, 'di ba, may mga issue na meron, saan ko ba narinig 'yun? Yung yung kalbo na vlogger sa ibang bansa na parang nagpapalitan daw. Nakakadiri sila, no? Pag nagdodroga daw, etong mga to, nagpapalitan daw kapag inabot ng LB.
Alam nyo na yung LB, hindi ko na kailangan idiretso pa. Baka may mga batang nanonood sa TV nyo. May ano daw, pag inabot sila ng LB, putang na, nagpapalitan. Siguro, bagay kapag langu-langu ka na, wala nang pili-pili yun no? Pero ini-imagine ko, ang kapalitan si Ma'am Shitars. Ew! Yan na nga, nandidiri ako. Okay, dito tayo sa isa. Sabi ni BP Sara, marami ng impeachable offense si Marcos Jr. Malakihan natin para malubos natin na mababasa ito, no? Itong pahayag ni BP Sara. Okay. Nagbigay ng mabigat na pahayag si Vice President Sara Duterte matapos niyang idiin si Pangulong Marcos Jr. na malinaw umanong may kinalaman sa kontrobersyal na 2025 budget insertion batay mismo sa pirma ng Pangulo sa General Appropriation Act or GAA. Hindi ko na kailangan sabihin na sakali yung Pangulo dyan kasi kitang-kita naman natin kanino bang pirma ang ebidensya na kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Kaya nga alam nyo na content ko na rin to at natalakay ko na to na kung usapang pirma lamang po sa 2025 national budget at sa 2026 national budget, lahat ng budget simula nung umupo si Marcos Jr. na siya ang pumipirma sa mga budget, ang ambag niya dun sa pirma na yun ay nasa 73%. At yung matitira dun, yun lamang yun sa congressman, sa Congress, sa Senado, kung di ako nagkakamali, pakicorrect na lang ako dyan. Pero ang pinakamataas talaga na percentage ng pagpirma sa mga budget ay si Marcos Jr. na umabot nga to ng 73%. Kaya nga sobrang napakalabo at ang hirap talagang isipin na paano wala kang kinalaman sa nakawan? Isa ka sa mga pinakamalaking ambag sa pagpirma. Diba? Parang ano lang yan Parang paano ba natin may sa mababang annihilation. sa mababang salita. Sa mababang halimbawa. Sino ba mas mataas sa 100 at sa 1,000? Di ba ang 1,000? Ngayon, eto tanong. Sino ang mas mataas sa Congress at sa presidente? Di ba ang presidente? So, ibig sabihin, doon pa lang napakasimpleng-simple na na napakaliwanag. Sino ang pipirma ng national budget? Di ba ang presidente? Di ba ang mas mataas sa 100 at 1,000? Di ba ang 1,000? So, napakaliwanag na kung meron mang mangyari dyan na nakawan sa administrasyon mo, kaano mo yan? Kagaguhan mo yan. Pinabayaan mo. Kasalanan mo yan. Tapos ngayon ikaw yung walang kasalanan. Yung mga kontraktor lang ang meron. Hindi ko pinagtatanggol dito yung mga kontraktor. Ang akin lang dito, ipinamumuka ng Administrasyong Marcos na dapat ang mga kontraktor at yung mga katulad niya nila Saldico, nila Alcantara lang, mga Diskaya lang ang makulong. At sila, lalo na ng kanyang pinsan ay absuelto. Yun gusto nila mangyari. Kaya nga sobrang nakakatawa tong mga pinagsasabi ni Marcos na yung 'di ba? Nagsalita pa sila nung nakaraan. Tiwala daw ang palasyo, ang Malacanang na hindi daw mapupunta sa kanila ang issue ng nakawan. Pero ano nangyari? Hindi nila akalain na ilalaglag sila ni Saldico. Ayan, bullseye.
So eto, sabi, eto malupit. Bawing-bawi dito si Kiko Barsaga, sabi niya, tama pala ako, magnanakaw talaga si Sandro Marcos. Gago rin talaga to, lakas ang tama mo, Kiko. Ang lakas ang tama ni Kiko Barsaga. Iba din ang tama nitong batang to eh. Oo, putay na, kaya gigil na gigil dito si Sandro Marcos eh. O ngayon, nilaglag siya ni Saldico, putang ina, talagang ibinaon siya ni Kiko Barsaga. Una-una, Congressman Kiko Barsaga, saan pa ba magmamana yan? 'Di ba? Sabi niya nga, ang iniidolo niya at ang gusto niyang tawag ba dito? Ano ba yung pagkakasabi ni Sandro Marcos? Ang iniidolo niya ay ang kanyang ama. Ang tatahaking niyang landas ay kung ano ang tinahak na landas ng kanyang ama. So sa madaling salita, kung anong pagnanakaw ng kanyang ama, ganun din ang gagawin niya. Na, lumabas na ngayon. Diba? Sasabihin nila, ay fake news lang yun. Sinasabi, ang nakakatawa nga ngayon eh, AI daw, AI. AI daw, may mataas daw yung hairline nung unang video ni Saldico. Tapos ngayon, mababa na. Tapos yung baba daw, pahaba nung una, ngayon medyo pabilog na. Tapos nung una daw, stress, ngayon medyo fresh na. Sabi ko, kahit bukas sa makalawa, pwede ako magpagupit. Pangalawa, etong sukulay kong paganito, kasi yung unang sukulay ni Saldico, paganyan eh. Yung pangalawa na ngayon, paganito na iitaas dito, kahit naman ako, ilagaganyan ko yung buhok ko, di ba ang baba ng hairline ko? Ay nako, pero hindi na tayo kailangan pang i-explain yun. Matatalino ang mga Pilipino. Ewan ko na lang sa mga loyalista. Kaya hindi na natin kailangan pa i-explain yan. Alam na natin. Tsaka ito, yung AI, sinasabing AI, unang-unang yung tignan sa AI, yung paghinga. Yung ganito. Ay. Ganon. Sa mga video ni Saldico, merong ganon. Sa AI, meron ding ganon, pero obvious na talagang yun ay isang AI lamang. Ngayon, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Pero sabi nga nito, dito sa sinabi ni Kiko Barsaga, like father, like son. Galing. Ngayon, eto na. Ito na yung sinasabi ko kanina na isa sa mga katwiran ng Marcos. Ito yon. Ito yung mga katwiran. Ayan o. Sabi niya, si Saldico ang bagong champion ng mga DDS. Putang ina. Biglang naging DDS si Saldico. Porket nilaglag lang kayo, DDS na agad. Gago ka ba, Charis? Charis. Ang sabi mo, magiging ano ka na, ha? Ayaw mo na sa pagiging Jake Cyrus. Ngayon, instant magnanakaw ka na. Ay. Ang ina. Sabay, biglang naging DDS si Saldico, isa sa mga pumirma, isa sa mga gustong ma-impeach si BP Sara. Tapos ngayon, DDS, anong klaseng kalokohan yun, Saldico? Saldico, Sandro. Tingnan mo yung pinaratang sa kanila, yung mga binitawang salita, yung mga pasabog ni Saldico sa sabi na natin part 6, part 5 at part 6 niya. Putang ina, ito lang yung mga kanilang lagi sinasabi. DDS yan. Pakana ng mga Duterte yan. Paninira yan. Fake news yan. AI yan. Yun lang lagi, wala na iba. Hindi sila makapagpakita ng dokumento, hindi sila makapagpakita ng mga ebidensya na at yung 51 billion na yon, ang pagkakalam ko nga 58 51 billion na yon ay nagamit sa tamang proseso. Hindi nila maipakita yon kasi nga talagang totoo na talagang binulsa nila. Alam niyo, eto lang sa mga shoutout sa iyo, Congressman Sandro Marcos, napakadaling lusutan.
sa totoo lang nitong mga pasabog ni Saldico laban sa'yo. Kung hindi mo talaga binulsa yung pera. Unang-una mong gawin, pakita mo yung mga ebidensya na itong mga pera na to ay napunta sa mga proyekto na talagang pinapakinabangan ng mga tao. Diba? Napakadali nun. Pakita mo, o eto, yung 51 billion na yan, ginamit yan dito sa kalsadang to. Yung 51 billion na yan, pinagawa ng overpass. Yung 51 billion na yan, eto na ngayon yan, ganito na kaganda yan. Eh di ba? Okay, walang problema, pero putang ina, sasabihin mo, si Saldico, ang bagong champion ng DDS. Hindi lalo mong pinahamak sarili mo. Hindi mo may paliwanag. Ang katwiran nyo lang DDS. Hindi na ngayon, alam nyo, sa sobrang, ewan ko lang talaga, sa sobrang hina ng utak nyo, akala ko matalino ka. Sa sobrang hina ng utak nyo, pwede nyo naman tong lagpasan sa gasino ba yung magpa... Ito lang at hindi ko naman siya tinuturuan. Pero sa totoo lang, napakasimple. Halimbawa, mahilig naman kayo sa ganito eh. Kumuha kayo ng isang proyekto. Halimbawa sa norte. Kung ano yung mga gandang proyekto doon. Dyan po nilagay yan. Dyan po nalagay yan. Kaso nga lang, ang mahirap nga lang doon, magaling ang mga Pilipino kasi kapag once na dinaya mo sila, malalaman at malalaman din. Kaya siguro din, naisip na lang ni Saldico na, ni Sandro, na idahilan na lang na DDS si Saldico. Tangan na biglang naging DDS. Kinasuhan nga si Banat Bay niyan, tapos DDS. Gago ka ba? Totoo po yun. May kaso po. May sinampang kaso si Saldico noon. Noon pa kay Banat Bay. At isa si Saldico sa mga pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paano masisikmura ng DDS yung hayop na tao na yan? Diba? At diba, sandamakmak ang paratang na ginawa kay BP Sara niyan? Hindi kami tanga para tumanggap kami ng basura. Hindi kami kasing tanga nyo, Sandro Marcos, na okay lang na walang utak or taong basura ang tanggapin nyo basta ipagtanggol lang kayo. Sino-sino yon? Si Larry Gadon, si Auntie Claire, si Trillanes, si De Lima, Risa Ontiveros, Chel Chocno, Percy Paloma, Franz Castro, Raul Manuel, Brosas, at iba pa. Hindi kami ganun. Ha? Alam namin sa hanay namin kung sino yung mga basura. At kapag alam naming basura, hindi na namin tinatanggap yan. Lalong-lalo na sa Banateros Brothers. Kaya nga solid ang grupo namin eh. Hindi kami napapasukan ng basura. Mukhang basura. Baka ako yun. Tsaka hindi kami para magpauto pa. Tangina, binudol nyo na kami nun eh. Papabudol pa kami ngayon. Tinarantado ni Saldico ang mga Duterte. Magpapatarantado pa ba kami na? Magpapatarantado pa ba kami ngayon? Di na uy. Kumitanga. Huwag nyo kami gaya sa inyo ha. Eto nga yun eh. Ito yung kasagutan doon Sandro Marcos at sa lahat ng mga Pilipino. Walang mga diskaya. Ulit-ulit ko to, isasampal ko to sa bunganga, sa mukha nyo. Walang mga diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. Ito pa, malupit. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Hindi makakakuha ng pera si Sandro Marcos na 51 billion kung walang Marcos Jr. at Martin Romualdez. Diba? Kaya wag nyo kaming wag nyo kaming daanin dyan sa mga pa-segway nyo na champion ng DDS. Si Saldico, DDS na.
Tanginang yan isang malaking kabubuhan yung mga dahilan yung yan. Hindi nauubra ngayon niya sa mga Pilipino. Tangina, binudol nyo sila ng ilang beses Tapos ngayon akala niya magpapabudol pa sa inyo ulit. Naghahanap na lang talaga ng naghahanap na lang din talaga ng tiyempo ang mga tao na para pababain kayo dyan sa pwesto. Kaya antay-antay niya yan. Kaya ito nga yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Ang ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat nung pagtago ng mga insertion man tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun, kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi nadaan pa niya ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Yan ang liwanag nito. Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. hindi. Ako yan. Hindi. Sasabihin niya na naman niya, hindi ako yan. Kagaya lang ng ginagawa niya kay Amy. Hindi ko kapatid ang napanood nyo sa TV. Pag pinakita yung pirma, hindi ako yan. Sasabihin niya, wala akong alam dyan. Si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo na sila yung mag-dictate sa House. Wala nga kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. So, yan Putang na, lupit ng mga sinabi ni VP Sara na yun. At lahat naman din yun totoo. Kaya nga number one na ebidensya ay yung pirma ni Marcos Jr. Siya yung pinakamalaking ambag dun Tapos ngayon wala siyang alam. Kaya abangan natin ang sagot ni Auntie Claire dyan. Ewan ko lang, may sagot na. Mabilis pa sa alas 4 pag ginambala mo yung jowa niya. Sabi ni Auntie Claire, ganun inaano mo yung jowa ko Yari ka sa akin. Magpapapress ko ulit ako. Putay na, lahat na binirect ni Auntie Claire, no? Pinakamaraming press con sa USEC. No?
Pag binira mo si Marcos, pag may sinabi si si BP Sara about kay Marcos, punta na, live agad yan. Live ako sa YouTube. Tapos pag ginana mo siya, hindi daw sakop ng Malacanang ang kanyang vlog. Pag tinanong mo na about dun sa sinabi niya, kapag nabibisto siya sa ka-fake newsan niya, nagaguhan no? So dito naman tayo mapunta. Saan yan? Eto, panoorin natin. Ay nilabas na video ni Zaldico kahapon. Pininindigan niya na siya mismo ang nag-deliver ng bilyong-bilyong piso kina Pangulong Bongbong Marcos. Hindi. Ito. Ito to. Etong interview na, hindi, tsaka na pala to. Tsaka na natin to pag-usapan. Ito. May ano ba dito? Ito yung kanina. Ito no. Kaya mo na nga to. Ito na lang. Dito tayo kay Anjo Iliana. Sino ba tong boss ni Tito Soto ang nagkaso kay Anjo Iliana? So panoorin natin. Ako po yung humihingi ng dispensa, humihingi ako ng kapatawaran. Pero ang nakarating sa akin, hindi, babakbakan daw ako. Ididiin ako. Ewan ko hanggang saan yung kaso ko. Gusto nila ikulong pang habang buhay. Hindi ko alam. Totoo kaya na to? Ayoko sana nito. Kaya, again, nakikiusap ako. Anjo Iliana, totoo na ba to? Ito yung mahirap din kay Anjo kasi sa mga dumaan niyang live at sa mga pasabog niya, napagkarataan siya nagbablap. So ngayon, etong kaso niya, hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero abangan din natin, baka ilabas din yan ng kampo ng TVJ. Sa management, kay Tito Vic and Joey. Okay? Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, Ngayon na. at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong koneksyon. SP speaker nga yan si Tito Sen Ang daming koneksyon yan. Lalaban na ako. Ba? Lalaban na, oo. Ano kayang klaseng Anong klaseng paglaban to, Anjo Iliana? Tapos kung itutuloy ang kaso laban sa kanya, ani pa ni Anjo Iliana lalaban siya at babanggitin ang mga ilan pang nalalaman niya kapag hindi siya pinatawad ng mga ito. Narito ang buong video. Paano yun? Good morning. It's another gloomy. Pag hindi siya pinatawad, ilalabas niya yung may pananakot. May mga bubulong-bulong sa akin na talagang gusto daw akong diinan. Nako. Dito sa ikakaso sa akin ng Tito Vic and Joey. Ay ako pa humingi ng pasensya sa kanila. Hanggang ngayon humingi ako ng pasensya. Kung pwede magkapatawaran. Yan naman ang turo sa mga pinupuntahan yung misa. Okay. Sa katunayan, sino ba to? Si Father Mataba, yung nila. Doy, baka ako yun home, priest. Ako pa yung humihingi ng dispensa, humihingi ako ng kapatawaran. Pero ang nakarating sa akin, hindi, babakbakan daw ako. Nako. Ididiin ako. Ewan ko hanggang saan yung kaso ko. Gusto nila ikulong pang habang buhay. Hindi ko alam. Ayoko sana nito. Kaya, again, nakikiusap ako sa management, kay Tito Vic and Joey. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong koneksyon. SP speaker nga yan si Tito Sen
Ang daming connection yan. Lalaban na ako. Aba, lalaban na. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Aba, Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Kasi we are talking about immorality inside it, Bulaga. ngayon lang ako nakarinig na nangihingi ng sorry na nagbabanta. Ay, ako ko sa'yo, talaga Sir Anjo. Alam mo Sir Anjo, sa totosin medyo nai-stress na ako sa'yo. Tama na makikita na nagsusorry tapos nagbabanta. Eh kung alam mo naman pala nakakasuhan ka na, di labas mo na lahat. Ganon, di ba? Depende na lang kung bluff na naman to. Hindi, ganito kasi. Alam niyo si Sir Anjo kulang ng ano to eh. Kulang ng idea. About sa hype. Sa hype ka. Hindi. Ang dapat mo kasing ginawa, kasi ang nangyari, nahalata ka ng mga Pilipino, nahalata ka ng mga viewers na na tawag dito, na nagbablap ka kasi binibitin mo sa live, binibitin niya sa live, tapos, palipad ka na, ganun. Tsaka niya may sasabihin siya kay ganito, kay ganyan. Pero ito sa totoo lang, ano rin to, benta din to sa TBJ kasi pag may issue din kasi, pang ano rin kasi yun natural na rin na nangyayari yun sa industriya ng showbiz. Na parang para lang mapag-usapan, para lang... Alam naman natin na talagang sikat ang Itbulaga. Pero nangyayari talaga to, kagaya ng ginagawa ni Anjo Iliana is nangyayari to sa iba't ibang mga artista na gumagawa. Halimbawa lamang may isang pelikula. Halimbawa may pelikula katulad niyan may mga artista na may parating silang pelikula. Yung iba diyan gumagawa ng issue yan para mapag-usapan. May ganun talaga na nangyayari. Na para mapag-usapan at para magkaroon sila ng tinatawag na parang ano matatawag na isipin na may bagong movie pala to siya, panoorin nga natin. Pwede rin nagganon ng ang kalakaran dyan. Ngayon etong kay Anjo, para magkaroon siya ng viewers at palipad yung mga Sen star sa TikTok, Facebook, ganun yung ginagawa niya. Parang nagpapabitin siya. Pero dito, tuloy-tuloy naman yung salita niya. Ang problema lang dito, biglang nawala din to Natabunan to ni Saldico. At hanggang ngayon, hindi niya pa naman din inilalabas yung about sa kabit ni Tito Soto. Ngayon eto, may bago na naman siya, kakasuhan daw siya. At kapag kinasuhan daw siya, tawag dito ilalabas niya daw. So nawiwirduhan lang ako na walang taong nanghihingi ng pasensya na nananakot. Kauna-unahan ka lang nun, Sir Anjo. Hindi ko po kinakampihan si Tito Soto about sa kabit niya. Maling-mali pa rin yun. At kapag about sa politics world topic, about kay Tito Soto, thumbs down siya sa akin. Pero pag about TBJ, Itbulaga, showbiz, okay sa akin si Tito Soto, walang problema ho yun. No? Pagdating naman kay Anjo, yun nga lang, naglalabas lang ako ng sarili ko opinion na hindi kaya nagbablap na naman, hindi kaya nagbablap lang itong si Anjo Iliana. Tutuloy pa natin. Alam yung sabi ng immorality, yung may asawa na, tapos pumapatol pa sa may asawa na. Naku po! Diba? Matindi yun. Matindi yun. At kay Leo Martinez na pinagtatawanan ako na bluff daw. Alam mo, dalawang klase yung bluff, Leo Martinez, pare. Si Leo Martinez, yun yung bakla.
Kasi, sorry. Hindi bakla siya yung parang mainhin na nag-vlog about kay Anjo na nagbablap nga lang ito. Oh, siya yung si Leo Martinez. Leo Martinez, si Don, ewan ko anong pangalan niya doon. Maik Manaog yata. Si Congressman Manik Manaog. Dalawang klase ang bluff. Yung bluff, binabluff mo, tinatakot mo, pero wala namang bala yung baril mo. Yung isang bluff ay bluff na may live bullets. Nako. So, nung sinasabi ko nagbabluff lang ako, ang pinapalabas ko noon, tumigil na silang ka-atake sa akin at pinalabas ko lang na bluff yon yung sinabi ko. Pero, ang tanong, yung bluff kung bang yun, wala naman kasinungalingan lang ba? O yung bluff na yon totoo? Ika nga may bala sa loob na live. Anyway, kaya ako humingi ngayon ng... ibig sabihin, etong sinasabi ni Anjo, talagang may ebidensya siya. Mas maganda, Anjo, ilabas mo na para malaman na yan. Sa Itbulaga, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Hindi lahat kayo malinis. Kaya kung ako ididiin nyo, mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, mga sawa. Nako. Mga nuclear bomb, ganun. Bawang. Napaputok. Boy bawang. Malalakas. And we're talking about immorality. That's a crime. That's a crime. Yung may asawa yung tao tapos binembang mo. Ay, sorry sa words. Pangin nyo. Oh. Yun sana ang ayaw kong ilabas. Yung mga nilabas kong to, yung huli, wala yun. Kwentuhan lang yun. Pero kung gusto niyo talaga ng away, ako'y nakikiusap sa inyo, humingi ako ng tawad, ayaw niyo akong patawarin, parang wala kayong puso, galit lang ang meron sa inyo, walang puso. Pag pumunta tayo sa puntong yon, marami po ang masasaktan, maraming pamilya ang masasaktan, at hindi malayo marami maghihiwalay. Alam ko yan, nandyan ako, nakikita ko Kaya, may point naman siya dun. Kung ready na kayo na makipagbate, salamat. Kung hindi kayo ready makipagbate at makipag-away lang, ang dami ko po ditong i-reveal na mga nangyayari dyan na immoral. Kaya patawarin nyo na lang at mananahimik na lang ako. Yun ang pinakamaganda. At sa Itbulaga, inuulit ko, magpapasko na, patawarin nyo na lang ako, o kung hindi, magkakagulo. Nako. Kaya sa management ng Itbulaga, kung willing kayo na ma-reveal ang lahat ng kalokohan nandyan sa Itbulaga, ay nako, ewan ko kung paano nyo i-handle yun. Pero nakikiusap pa rin ako. Please lang. I ask for forgiveness. Talo niyo pa yung Diyos. Hindi kayo marunong magpatawad. Loko, yun ang mali. Inamin ko yung pagkakasala ko. Ito yung mali dito. Kung halimbawang bluff to, yan ang pinakabawal sa lahat. Na idamay mo yung itaas. No. So, ganito na sinabi niya na yung itaas, siguro medyo seryoso dito si Anjo Iliana. Kasi ginamit niya na yung salitang Diyos, alam ng Diyos daw pero para sa akin pangit yung mga ganong tirada. Hindi ko inaaway si Anjo, alam niyo naman, 'di ba? Pero para sa akin mali kasi yun yung mga gumagamit ng alam ng Diyos yan, alam ng ganito yan, alam ng ganin yan, alam ni Ama yan.
Diba? Ayoko sa lahat. Yun ang pinaka-visit na visit ako pag naririnig ko. Yung gagamitin mo yung itaas tas i-content mo. Yung parang kasabihin na natin totoo yung sinasabi mo. Pero ayoko, ang pangit sa dating. Kasi una-una, hindi niya inutos sa iyan eh. Diba? Kahit nasabihin mong totoo yung sinabi mo na may kabit yung isang tao, never naman sigurong iutos ng itaas yan. Oy, magsalita ka ng totoo. Diba? So, pangit pa rin yan, no? Pero yung about doon, mukhang seryoso naman dito si Anjo. Kaso, sa nangyari din kasi, lalo na yung sa Calamain Mendoza, kay Alden Richard, kay Jose Manalo, wala na akong masyadong pakialam doon. Talagang masama talaga ugali nun eh. So, talagang may ugali talaga si Jose Manalo, naniniwala ako. Pero sila Wally, si Paulo, at yung iba pa doon, lalong-lalo na si Henyo Master Joey De Leon, napakabait na tao nung mga yun. Sobra. At saksi po ako dyan, ha. Kaya nga kung sakali man na i-bash ni Anjo Iliana si Wally at yung iba doon, lalong-lalo na si Henyo Master Joey De Leon, baka umabot tayo ng series, Sir Anjo, ha. Ihanda mo ang sarili mo. Binabalaan kita. Binabalaan kita na kapag once na ginawan mo ng mga content na paninira or katarantaduan, sila Henyo Master Joey De Leon, sila Wally Bayola, sila Paulo, sino ba itong asawa ni Judia Santos? Sila Ryan, yan, sila Raisa May, yan, sila Karen, sila Atasha Mulak, yan. So, hindi pa pwede yun, ako. Baka magiging makagago Norman Mangusin or FLM tayo. Tandaan mo yan, ha, Sir Anjo? Pero dito naman, Sir Anjo, ang ko lang dito, ang komento ko, kung may nalaman ka talaga about sa ganun-ganun at kinasuhan ka, para sa akin, mas maganda ilabas mo nga talaga. Pero mas maganda kung agahan mo na. Bukod sa may ko-content ako, bukod sa may ko-content ako, at least alam na namin kung sino talaga yung kabit. At bawal naman din talaga yun. Totoo naman yung sinasabi ni Sir Angeliana na tawag dito, na masama nga naman talaga. May asawa ka, tapos nakikikabit ka sa may asawa din na iba. So, pangit nga naman yun. Kayo ba, mga banateros? Anong may kukomento nyo ho dito? Sa kay Anjo Iliana na nakakasuhan siya ng management ng Itbulaga. So, deserve niya po ba or hindi? Or ano po ba ang mga komento nyo? Lalong-lalo na ho dito sa mga pahayag na binitawan ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang pumalit kay Pangulong, kay Mr. Marcos Jr. So ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At please support to my brothers. Ayan, mga Banateros brothers, sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ at si Sir Jack. At syempre mga tropa pitch natin, mga DDS vlogger, sila PH Update and Don Martibi at iba pa. At syempre ang SMNI News na kung saan ay makakapanood at makakakita po kayo ng tunay na pagbabalita na nangyayari sa bansang Pilipinas. Yan yung network na walang kinikilingan talaga. No, talagang paghahatid lamang ng totoong balita ang pinapahayag nila. At ayun, DCAR 1026 at eto, paki-subscribe and follow ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Diyan nyo po kami mapapanood tuwing Sabado 6 p.m. to 8 p.m. So yan. So yun. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.